Isang tahimik na karangyaan ang bumabalot sa mansyon ng mga Del Rosario sa Forbes Park. Bawat sulok ay sumisigaw ng yaman mula sa makintab na sahig na marmol na kayang salaminin ang mamahaling chandelier sa itaas hanggang sa mga antigong kasangkapan na binili pa mula sa Europa. Sa gitna ng lahat ng ito, si Elisa Reyes ay gumagalaw na tila isang anino, sanay sa katahimikan, sanay sa pagiging hindi kapansin-pansin. Sa edad na 28 ang kanyang mga kamay ay mas magaspang kaysa sa nararapat para sa kanyang edad at ang kanyang mga mata ay may taglay na lalim isang pinaghalong pagod at hindi matitinag na determinasyon. Ang kanyang mundo ay umiikot hindi sa karangyaan ng mansyon, kundi sa isang maliit na kwarto sa likod bahay kung saan ang tanging yaman niya ay nakatira ang kanyang ina, si Aling Carmen. Inay, tingnan niyo po ang ganda ng mga rosas. Mahinang bulong ni Elisa habang marahan niyang inaakay ang ina sa hardin. Si Aling Carmen na nasa mga huling taon ng kanyang 60 anyos ay may mga matang tila salamin na minsay sumasalamin sa kasalukuyan, ngunit mas madalas ay sa isang nakaraang hindi na maabot. Ang Alzheimer's ay isang malupit na magnanakaw. Unti-unti nitong kinukuha ang mga alaala ng kanyang ina. Iniiwan lamang ang isang marupok na sisidlan ng pagmamahal. Ngumiti si Aling Carmen, isang matamis, ngunit blankong na ngiti. Hinaplos niya ang talulot ng isang pulang rosas. Maganda. Katulad ng mga bulaklak sa hardin ni... Ang pangalan ay nawala sa hangin tulad ng isang bula. Sa hardin po ni Lola Nay, malambing na pagpupuno ni Eliza kahit alam niyang hindi na ito maaalala ng ina. Para sa kanya sapat nang makita ang panandaliang kislap ng saya sa mga mata nito. Ang pag-aalaga sa ina ang kanyang misyon, ang kanyang panata. Ito ang dahilan kung bakit tiniis niya ang lahat. Ang pagiging kasambahay, ang malayo sa sariling buhay, at higit sa lahat ang pakikitungo sa may bahay ng mansyon, si Senyora Isabel del Rosario. Habang nagliligpit si Eliza ng pinagkainan nila sa hardin, napansin niyang nawala sa kanyang tabi si Aling Carmen. Isang pamilyar na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Mabilis, ngunit maingat siyang pumasok sa mansyon, hinahanap ang ina. Inay-inay, nasaan po kayo? Ang kanyang paghahanap ay nagtapos sa malawak na sala. Doon sa ilalim ng naglalakihang painting ng mga ninuno ng mga Del Rosario, nakatayo si Aling Carmen. Ang kanyang pansin ay nakatuon sa isang bagay na kumikinang sa ibabaw ng isang mesitang gawa sa narira. Nanginginig ang mga kamay nito habang marahang inaabot ang isang lumang suklay, isang paineta na gawa sa purong ginto, pinalamutian ng maliliit na perlas. Ito ang hiyas ng pamilya, isang pamana na ilang henerasyon na ang nag-ingat. Inay, huwag po, mahinang saway ni Elisa papalapit. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga daliri ni Aling Carmen ay dumapo na sa malamig na ginto. Hinawakan niya ito na tila isang matagal nang nawawalang kaibigan, isang kislap ng pagkilala ang sumilay sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon ang kanyang mukha ay nagbago. Hindi na ito ang mukha ng isang matandang nalilito, kundi ng isang babaeng may malalim na koneksyon sa bagay na yon. Ano ang ibig sabihin nito? Isang boses na kasing lamig ng yelo ang pumunit sa katahimikan. Si Isabel del Rosario sa kanyang mamahaling bestida at brilyanteng hikaw ay nakatayo sa may pintuan ng sala. Ang kanyang mga mata na karaniwang nagpapakita ng kalkuladong pakikisama ay ngayon ay nag-aapoy sa galit. Senyora Amo, nauutal na sabi ni Elisa mabilis na lumapit sa ina. Huwag mo akong tawaging senyora. Sigaw ni Isabel, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ipaliwanag mo sa akin, Elisa, bakit hawak ng nanay mo ang pamana ng aming pamilya? Anong karapatan niyang hawakan yan? Paumanhin po, senyora. Nalibang lang po ako saglit, napunta po siya rito. Nalibang, baka naman may iba kayong plano. Lumakad si Isabel, papalapit ang bawat hakbang, ay tila isang paghatol. Matagal ko nang napapansin ang pagtitig ng nanay mo sa mga gamit dito. Akala ko ba may sakit siya? O baka naman nagkukunwari lang siya para makapagnakaw? Hindi po.
Ang boses ni Eliza ay tumaas puno ng sakit at pagtatanggol. May Alzheimer's po ang nanay ko. Wala po siyang kamalay-malay sa ginagawa niya. Hindi po siya magnanakaw. Ngumisi si Isabel, isang nangising puno ng pang-aalipusta. Ganoon ba? O baka kasabwat ka niya? Tusok-ang bata ka. Pinalagpas ko na ang mga basag na plato, ang mga nawawalang kubyertos. Pero ito, ang hiyas ng pamilya Del Rosario. Hindi ko ito palalampasin. Tumingin siya kay Aling Carmen, na ngayon ay mahigpit na hawak ang paineta, takot na takot sa mga sigaw. Akin na yan, matanda. Hindi bagay sa marurumi mong kamay ang isang bagay na napakalinis. Sumugod si Isabel, tangkang agawin ng suklay mula sa kamay ni Aling Carmen. Huwag malakas na sigaw ni Eliza, at sa isang iglap iniharang niya ang kanyang sarili sa pagitan ng amo at ng kanyang ina. Ang kanyang maliit na katawan ay naging isang pader, isang pananggalang. Huwag niyo pong saktan ang nanay ko. Umalis ka sa dinadaanan ko, insolenteng bata. Nagpambuno sila. Sinubukan ni Isabel na itulak si Eliza habang si Eliza naman ay pilit na pinoprotektahan ang ina na nasa likuran niya. Narinig niya ang mahinang pag-iyak ni Aling Carmen. Sa gitna ng kanilang pagtutulakan at paghahatakan ng mga kamay ni Isabel ay nagawang abutin ang paineta. Hinila niya ito ng buong lakas. Crack! Isang tunog ng nabaling metal ang umaling-awngaw. Mas malakas kaysa sa sigawan, mas nakabibingi kaysa sa katahimikan na sumunod. Natigilan ang lahat. Sa sahig nahulog ang isang piraso ng paineta, isang sanga ng ginto na may 3 perlas. Nabasag. Ang hiyas na iningatan ng ilang henerasyon ay nasira sa loob lamang ng ilang segundo. Ang mukha ni Isabel ay namutla bago ito, unti-unting pinamulahan ng matinding galit. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Dahan-dahan itinaas niya ang kanyang tingin mula sa basag na piraso, sa sahig, patungo sa nanginginig na mukha ni Eliza. Hayop ka. Halos pabulong na, sabi ni Isabel, ngunit ang bawat pantig ay may bigat ng isang sumpa. Wala kang kwenta. Basura. At bago pa man makakilos o makapagsalita si Eliza, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Pak! Ang tunog ay umalingaw-ngaw, masakit, malutong. Napapikit si Eliza sa hapdi, ang pisngi niya ay agad na nag-init. Tumulo ang luha mula sa gilid ng kanyang mga mata, luha hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Ang ibang mga kasambahay na naakit ng ingay ay nakatayo sa di kalayuan, mga saksi sa kanyang pagkapahiya, ngunit walang sino mang nangahas na kumilos. Niyakap ni Aling Carmen ang braso ng anak, ang pagkalito sa kanyang muka ay napalitan ng purong takot. Anak, masakit. Tumingin si Eliza kay Isabel, ang nag-aapoy na galit at sakit ay malinaw sa kanyang mga mata. Tapos na kayo sa bahay na ito. Deklara ni Isabel, ang kanyang boses ay walang bahid ng emosyon, tanging malamig na pagkamuhi. Pati ikaw, matandang magnanakaw. Ayoko nang makita ang mga pagmumukha ninyo. Kuhanin ninyo ang mga basura ninyo at lumayas kayo. Ngayon din. Pero senyora, gabi na po. Saan po kami pupunta? Pagmamakaawa ni Eliza, ang kanyang boses ay basag. Wala akong pakialam. Sigaw ni Isabel. Kahit matulog pa kayo sa kalsada, ang mahalaga, mawala kayo sa paningin ko. Mga perwisyo, sinira ninyo ang isang bagay na hindi ninyo kayang bayaran. Habang buhay, layas. Tumalikod si Isabel at naglakad paalis, na tila isang reyna na nagpataw ng parusang kamatayan. Iniwan sina Eliza at Aling Carmen sa gitna ng sala-basag, ang dignidad basag ang puso. Katulad ng hiyas na nakakalat ngayon sa malamig at makintab na sahig. Hawak ang kamay ng kanyang nalilitong ina. Alam ni Eliza na hindi lang sila pinalayas sa isang trabaho. Pinalayas sila mula sa nag-iisang kanlungan na kanilang nakilala sa loob ng maraming taon. At habang hinihila niya ang ina palabas ng mansyon tungo sa kadiliman ng gabi, iisang tanong ang umuulit sa kanyang isipan. Saan nga ba sila pupunta? Paano niya poprotektahan ang pinakamamahal niyang ina
Sa isang mundong kasing lupit ng babaeng nagtaboy sa kanila, ang bigat ng tarangkahang bakal ng mansyon ng mga Del Rosario na sumarado sa kanilang likuran ay tila bigat ng isang libing. Bawat kalampag nito ay isang pako sa kabaong ng kanilang dating buhay. Para kay Eliza ang lamig ng gabi ay hindi lamang sa simoy ng hangin na humahagupit sa kanyang balat. Ito'y ang lamig ng kawalan ng isang kinabukasang biglang naging isang blangkong pader. Anak, saan tayo pupunta malamig? Nanginginig na tanong ni Aling Carmen, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito habang mahigpit siyang kumakapit sa braso ni Eliza. Dala ni Eliza ang dalawang malalaking plastic bag na naglalaman ng iilang damit at personal na gamit na nagawa niyang isilid sa loob ng 10 minutong palugit na ibinigay sa kanila. Maghahanap po tayo ng masisilungan. Nay, huwag po kayong mag-alala. Sagot ni Eliza, pilit pinatatatag ang kanyang boses, kahit ang sarili niyang mga tuhod ay gustong bumigay. Ang mararangyang bahay sa Forbes Park ay mga silenteng halimaw sa dilim. Ang kanilang mga bintanang may ilaw ay tila mga matang nang huhusga sa kanilang kaawa-awang kalagayan. Isang security guard sa isang checkpoint ang sumita sa kanila. Ang tingin nito'y puno ng pagdududa. Bawal ang magpalaboy-laboy dito. Saan ang punta ninyo? Paalis na po kami. Mabilis na sagot ni Eliza, hinihila ang ina palayo sa mapanuring tingin ng gwardiya. Ang kahihiyan ay isa na namang mainit na sampal sa kanyang pisngi. Dito sa lugar kung saan ang kahirapan ay isang kasalanan, sila ay mga dayuhan, mga basurang kailangang itapon. Matapos ang halos 1 oras na paglalakad, nakarating sila sa isang abalang kalsada sa labas ng subdivision. Ang ingay ng mga bus at jeepney ay isang magulong musika kumpara sa katahimikan ng mansyon. Sa isang waiting shed, pinaupo ni Eliza ang ina. Hinubad niya ang kanyang manipis na jacket at isinuot ito kay Aling Carmen. Dito muna po tayo, inay, sabi niya habang pinupunasan ng noo ng ina na pinagpapawisan sa kabila ng lamig. Ang kalam ng kanyang sikmura ay hindi niya ininda. Ang tanging mahalaga ay ang kanyang ina. Habang nakatingin siya sa mga sasakyang dumaraan, sa mga taong abala sa sarili nilang mundo, naramdaman ni Eliza ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Ang pangakong poprotektahan niya ang kanyang ina ay tila isang hungkag na salita sa harap ng malupit na realidad. Doon sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, tahimik siyang umiyak, tinitiyak na hindi ito makikita ng kanyang ina. Samantala, sa loob ng mansyon, isang itim na Mercedes-Benz ang pumarada. Bumaba si Don Alejandro del Rosario. Ang kanyang mukha ay seryoso dala ng isang mahabang araw ng mga pulong. Sa edad na 45, taglay niya ang awtoridad na hinulma ng yaman at kapangyarihan. Ngunit sa likod ng kanyang postura bilang isang matagumpay na negosyante, may mga mata siyang nangungusap ng pagod isang pagod na hindi nakikita ng karamihan. Pagpasok niya sa sala, ang una niyang napansin ay ang hindi pangkaraniwang katahimikan. Walang sasalubong na Eliza na may dalang isang basong tubig. Ang sumalubong sa kanya ay ang nagkalat na piraso ng isang bagay na kumikinang sa sahig. At si Isabel, na nakaupo sa isang silya, umiinom ng alak, ang mukha ay nababalutan ng malamig na galit. Anong nangyari dito? Tanong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Pinalayas ko sila. Diretsong sagot ni Isabel, hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang walang hiyang mag-inang yon. Sinira nila ang paineta ni Mama. Kumunot ang noo ni Alejandro. Lumapit siya at pinulot ang basag na piraso ng gintong suklay. Ito, dahil dito, pinalayas mo ang isang matandang may sakit sa gitna ng gabi. Hindi lang yan isang suklay. Alejandro, tumayo si Isabel, ang kanyang boses ay tumaas. Iyan ang pamana ng pamilya ko. At ang matandang iyon, isa siyang magnanakaw. Tinangka niyang kunin yan. Magnanakaw? Si Aling Carmen, Isabel, may Alzheimer's siya. Baka hindi niya alam ang ginagawa niya. At naniniwala ka sa dramang iyon. Pues ako hindi. Masyado kang malambot, Alejandro.
Sila'y mga oportunista at binigyan ko sila ng leksyon. Pinoprotektahan ko lang ang pangalan at ari-arian ng pamilyang ito. Tinitigan ni Alejandro ang kanyang asawa. Ang kislap ng mga brilyante sa leeg nito ay tila kabalintunaan sa lason na nasa mga salita nito. Sa loob ng 10 taon nilang pagsasama, sanay na siya sa pagiging materyosa at palaging gustong maging sentro ng atensyon ni Isabel. Ngunit ngayon, isang bagay na mas madilim ang kanyang nakita, isang kawalan ng habag, isang kalupitang hindi niya kayang sikmurain. Isang bagay ang pagprotekta sa pamilya at iba ang pagiging malupit. Mahinang sabi ni Alejandro. Umalis sila na walang dala Isabel. Umalis sila na dala ang nararapat sa kanila. Wala sagot ni Isabel bago uminom muli ng alak at tumalikod. Magpasalamat sila at hindi ko sila ipinakulong. Naiwan si Alejandro na nakatayo sa gitna ng sala, hawak ang basag na hiyas. Napuno siya ng matinding pagkadismaya. Ang karangyaan ng kanilang bahay ay biglang naging kasuklam-suklam sa kanyang paningin. Ito ba ang buhay na kanyang pinaghirapan? Isang magandang hawla na pinamumugaran ng ganitong uri ng kawalang puso. Lumuhod siya upang pulutin ang iba pang maliliit na piraso ng perlas na tumalsik. Habang ginagawa niya ito, isang maliit na tela ang sumagi sa kanyang kamay, nakatago sa ilalim ng mesita. Kinuha niya ito. Isa itong luma at medyo naninilaw na panyo gawa sa dekalidad na linen. Sa isang sulok nito, may burdang 3 letra ADR. Natigilan si Alejandro, ADR. At sa tabi ng mga letra, may isang pamilyar na disenyo, isang maliit na bulaklak ng sampagita. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang imahe mula sa kanyang kabataan, ang kanyang lola, ang ina ng kanyang ama, na palaging nagbuburda ng bulaklak na sampagwita sa lahat ng kanyang mga panyo at sapin sa mesa. Ito ang kanyang tatak at ang mga letra. Hindi ito maaaring maging inisyal ni Aling Carmen. Amelia Del Rosario. Ang pangalan ay lumitaw sa kanyang isipan na parang isang multo, ang kapatid ng kanyang ama. Ang tiyahin na hindi niya nakilala na sinabi sa kanya ay namatay sa isang karamdaman noong bata pa ito. Palaging may hiwaga sa kwento ng pagkamatay nito, isang paksang iniiwasan ng kanyang ama. Tinitigan niya ang panyo. Pagkatapos ay ang mga larawan ng kanilang mga ninuno na nakasabit sa dingding. Doon sa isang grupong larawan, may isang batang babae na may malungkot na mga mata, nakatayo sa likod ng kanyang lolo at lola. Si Amelia. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Isang teoryang napaka-imposible, ngunit kasabay nito'y nagbibigay linaw sa lahat. Ang kakaibang pagtitig ni Aling Carmen sa mga lumang gamit, ang koneksyon nito sa paineta. Ang panyong ito, maaari kayang tumayo si Alejandro, ang kanyang desisyon ay nabuo sa gitna ng kanyang pagkalito at pagkadiri sa nangyari. Itinago niya ang panyo sa kanyang bulsa. Tiningnan niya ang basag na paineta sa kanyang palad. Hindi na ito isang issue ng isang nasirang hiyas. Ito ay naging isang issue ng isang posibleng nasirang buhay, isang katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Ang awa na naramdaman niya para sa mag-ina ay napalitan ng isang mas malakas na damdamin, isang uhaw para sa katotohanan, at isang tungkuling kailangan niyang gampanan. Kailangan kong malaman. Bulong niya sa sarili, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa madilim na bintana, tila hinahanap ang 2 taong itinapon sa gabi. Kailangan kong alamin kung sino talaga si Aling Carmen. Ang unang bakas ay nasa kanyang mga kamay na. At sa gabing iyon, habang si Elisa ay nanginginig sa lamig at takot. Sa isang waiting shed, si Alejandro del Rosario naman ay nagsimulang maglakbay sa isang madilim na landas patungo sa nakaraan ng kanyang pamilya, isang landas na babago sa kanilang lahat magpakailanman. Ang liwanag ng araw ay nagdala hindi ng pag-asa, kundi ng masakit na katotohanan. Pagkatapos ng gabing, halos hindi sila nakatulog sa isang waiting shed, nagpasya si Elisa na gamitin ang natitirang kakarampot na pera sa kanyang pitaka. Ang halagang yon, 1,500 piso,
ay ang lahat ng meron sila sa mundo. Inay, halika na po. Maghahanap tayo ng matutuluyan. Sabi ni Elisa pilit na ngumingiti. Para sa ina, na tila mas nalilito sa sikat ng araw kaysa sa dilim ng gabi. Dinala sila ng kanilang mga paa sa isang siksikang lugar sa Taguig, hindi kalayuan sa marangyang mundo ng Forbes Park, ngunit tila isang ibang planeta. Ang mga kalye ay makipot, ang mga bahay ay magkakadikit, at ang amoy ng nilulutong pagkain ay humahalo sa alingasaw ng estero. Dito, ang bawat isa ay abala sa sariling pakikibaka para mabuhay. Sa tulong ng isang tricycle driver, nakahanap sila ng isang maliit na kwartong paupahan sa dulo ng isang eskinita. Ito ay isang kahon sapat lamang para sa isang papag, isang maliit na mesa, at ang kanilang 2 bag ng damit. Ang banyo ay nasa labas at kailangan nilang makishare sa 4 pang pamilya. Pero para kay Eliza ito ay isang palasyo. May bubong sila sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Ligtas sa sila. Pasensya na po kayo, Nay, ha? Ito lang po ang nakayanan ko. Sabi ni Eliza habang inaayos ang kanilang higaan. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagsusumamo. Hinaplos ni Aling Carmen ang kanyang pisngi. Basta't magkasama tayo, anak. Sabi nito, isa sa mga bihirang sandali ng kalinawan na tila isang regalo mula sa langit. Ang mga salitang yon ay nagbigay ng bagong lakas kay Eliza. Tama ang kanyang ina. Hanggat magkasama sila, kakayanin nila ang lahat. Kinabukasan nagsimula ang walang katapusang paghahanap ni Eliza ng trabaho. Nag-iwan siya ng mensahe sa mga dati niyang kaibigang kasambahay, nagtanong-tanong sa mga karinderya, naglakad sa ilalim ng tirik na araw para maghanap ng kahit anong pagkakakitaan. Ngunit ang mundo ay tila nagsara para sa kanya. Ang ilan ay walang bakante, ang iba naman ay naghahanap ng mas bata. Isang araw, sa isang maliit na talyer, habang nagtatanong kung kailangan nila ng tagalinis, narinig niya ang 2 babaeng nag-uusap habang nagbabasa sa kanilang cellphone. Uy girl, nabasa mo na ba to? Grabe, yung sikat na socialite, si Isabel del Rosario, muntik na palang manakawan ng sariling katulong. Talaga anong chika? Sabi dito sa blog ni La Socialite, may mag-inang kasambahay daw na tinangka siyang biktimahin. Nagkunwari raw na may Alzheimer's yung nanay para makakuha ng simpatiya, tapos plano palang limasin yung mga alahas niya. Buti na lang daw nahuli sila sa akto. Nakakatakot na talaga ang mga tao ngayon. No. Napatigil si Eliza sa paghinga. Ang kanyang dugo ay tila naging yelo. Lumapit siya, nagkunwaring nag-aayos ng sapatos para mas marinig ang usapan. Grabe, anong pangalan daw ng mga katulong? Hindi sinabi pero may description. Taga-probinsya raw, mga mukhang kawawa, pero mga esperta pala. Sabi pa ni Isabel, ito raw ay babala sa lahat ng mayayaman na mag-ingat sa mga kinukuha nilang katulong. Hindi na niya kinaya. Tumalikod si Eliza at mabilis na naglakad palayo. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa galit at sakit. Hindi lang sila pinalaya, sinisiraan pa sila. Si Isabel ay hindi na kontento na itapon sila sa lansangan. Kailangan pa nitong siguruhin na wala silang babalikan, na wala silang pupuntahan. Ang kasinungalingan ay isang laso na mabilis kumalat. At sila ang biktima. Nang gabing iyon, habang pinapakain niya ang ina ng lugaw na binili niya mula sa huling pera niya, hindi napigilan ni Eliza ang pag-iyak. Anak, bakit ka umiiyak? Tanong ni Aling Carmen. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tunay na pag-aalala. Umiling lang si Eliza at pinunasan ang kanyang mga luha. Wala po, Nay. May naalala lang po ako. Ayaw niyang ipaalam sa ina ang bigat ng kanilang problema. Ang kailangan ni Aling Carmen ay kapayapaan, hindi dagdag na pasanin. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, isang katok sa kanilang pinto ang gumulat sa kanya. Binuksan niya ito at bumungad ang isang may edad na babae. May daladalang isang maliit na mangkok. Ining ako, si Aling Nena, yung nagtitinda ng gulay sa kanto. Nakangiting sabi ng babae.
nakita ko kayong bagong lipat. Mukhang pagod na pagod ka. Heto konting ulam. Adobo. Paborito ng mga anak ko yan. Tinitigan ni Elisa ang alok na pagkain at pagkatapos ay ang mabait na mukha ng babae. Ang simpleng kabaitan na ito mula sa isang estranghero ay tila isang patak ng ulan sa isang tigang na lupa. Hindi na niya napigilan ang sarili. Humagulgol siya. Niyakap siya ni Aling Nena. Sige, ilabas mo lang yan. Ang buhay minsan talaga parang ampalaya, pero lilipas din yan. Sa gabing iyon sa unang pagkakataon, mula nang sila'y palayasin naramdaman ni Eliza na hindi sila lubusang nag-iisa. Sa mansyon si Isabel ay nasa kanyang opisina, kausap ang isang sikat na society blogger sa telepono. Yes, darling, that's the angle. A cautionary tale, sabi ni Isabel habang pinagmamasdan ang kanyang mga kuko na bagong manicure. Make them sound desperate, cunning. The public loves a good story of the rich being victimized by the poor. It validates their fears. Of course, Senora Isabel. I'll make sure to spread it across all my platforms. By tomorrow, no one will dare hire them, sagot ng boses sa kabilang linya. Excellent. And remember, no names, just descriptions. We want to destroy their reputation, not make them martyrs. Plausible deniability is key. Bilin ni Isabel bago ibaba ang telepono. Isang ngangiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang pagpapakalat ng chismis ay ang kanyang sandata. Sa kanilang mundo ang reputasyon ay lahat, at sa isang pindot lang kaya niyang wasakin ang reputasyon ng kahit sino. Naramdaman niyang ligtas na siya. Walang sino man, lalo na si Alejandro, ang maniniwala sa isang kasambahay na may bahid na ang pangalan. Ngunit hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng mansyon sa lumang library ng pamilya, ang kanyang asawa ay abala sa ibang uri ng investigasyon. Si Alejandro ay napapaligiran ng mga maalikabok na photo album at mga lumang dokumento. Nakaupo siya doon ng ilang oras hinahanap ang anumang maaaring magbigay linaw sa misteryo ni Amelia del Rosario. Ang kwento ng blogger ay nakarating na rin sa kanya. Binasa niya ito nang may pagkasuklam. Alam niyang gawa ito ni Isabel. At imbes na maniwala, mas lalo lamang tumibay ang kanyang determinasyon. Kung ganito kalaki ang effort ni Isabel para siraan ang mag-ina, marahil ay may mas malaki itong itinatago. Habang tinitingnan niya ang mga lumang larawan, nakita niya ang mukha ng kanyang ama, isang lalaking strikto at palaging inuuna ang negosyo at ang pangalan ng pamilya. Isang lalaking kayang magbaon ng sekreto para sa kapakanan ng kanilang imahe. Ang lilim ng kasinungalingan na nilikha ni Isabel para sa mag-ina ay hindi niya namamalayang siya ring lilim na matagal nang bumabalot sa pamilya del Rosario. At si Alejandro sa kanyang tahimik na paghahanap ay malapit nang buksan ng isang pinto patungo sa madilim na nakaraan na iyon, isang pinto na matagal nang dapat binuksan. Ang library ng mansyon na dati simbolo lamang ng karunungan at lumang yaman ay naging sentro ng obsesyon ni Alejandro. Ang bawat libro sa estante, bawat larawang nakasabit sa dingding ay tila may hawak na piraso ng isang palaisipang kailangan niyang buuin. Ang panyong may burdang ADR ay palagi niyang dala isang paalala sa misteryong bumabagabag sa kanya gabit araw. Ang mga photo album ng pamilya ay nagbigay sa kanya ng mga imahe ngunit hindi ng mga sagot. Paulit-ulit niyang tinitigan ang mga larawan ni Amelia, isang batang babae, na may mga matang mas malalim kaysa sa kanyang edad, palaging nasa gilid, tila isang anino, sa tabi ng kanyang masiglang kapatid, ang ama ni Alejandro. Sa mga huling larawan, kung saan siya naroroon ang kanyang nangiti, ay pilit ang kanyang tingin ay malayo. Pagkatapos, bigla na lang siyang nawala na parang isang pahinang pinunit mula sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Isang hapon, habang si Isabel ay nasa isa sa kanyang mga charity luncheon, naisip ni Alejandro ang isang lugar na hindi pa niya nahahalungkat, ang lumang bodega sa likod ng hardin. Ito ay isang maliit na gusaling bato, halos natatakpan na ng mga baging. Dito itinatambak ang mga lumang kasangkapan, mga sirang gamit,
at lahat ng bagay na ayaw nang makita, ngunit ayaw ding itapon ng pamilya. Isang sementeryo ng mga nakalimutang bagay. Kumuha siya ng isang flashlight at ang kumpol ng mga lumang susi. Ang pinto ng bodega ay umigik sa protesta nang buksan niya ito. Isang amoy ng alikabok, lumang kahoy at nakaraang panahon ang sumalubong sa kanya. Ang sinag ng kanyang flashlight ay sumayaw sa mga moibles na natatakpan ng puting kumot, tila mga multo ng nakaraan. Sa gitna ng kalat, isang bagay ang kumuha ng kanyang pansin. Isang malaking baul na gawa sa kahoy na kamagong nakasuksok sa ilalim ng isang lumang aparador. Ito ay sarado ng isang malaki at kinakalawang na kandado. Naalala niya ang baul na ito. Ito ang baul ng kanyang ama. Dito nito, itinatago ang mga mahahalagang papeles na bawal pakialaman ni numan. Sinubukan niya ang mga susi, ngunit walang tumugma. Ang pagkadismaya ay nagsimulang gumapang sa kanya, ngunit napalitan ito ng matinding determinasyon. Bumalik siya sa mansyon, kumuha ng martilyo at pait at bumalik sa bodega. Hindi niya alam kung ano ang nagudyok sa kanya, ngunit alam niyang ang sagot na hinahanap niya ay nasa loob ng baul na ito. Sa bawat malakas na pukpok ng martilyo, tila binabasag niya hindi lang ang kandado, kundi pati na rin ang pader ng katahimikan na itinayo ng kanyang ama. Pagkatapos ng ilang minuto, sa isang huling malakas na palo, bumigay ang kandado. Huminga ng malalim si Alejandro bago dahan-dahang itinaas ang mabigat na takip ng baul. Sa loob, hindi mga papeles ng negosyo ang nakita niya. Sa halip, ito'y isang koleksyon ng mga personal na gamit, isang salansan ng mga lumang liham na nakatali ng laso, ilang maliliit na gamit pambata. At sa ilalim ng lahat, 2 makakapal na kwadernong balat. Mga diyaryo. Kinuha niya ang isa at binuklat. Ang sulat kamay ay sa kanyang ama. Ang petsa, mahigit 30 taon na ang nakalipas. Nagsimula siyang magbasa. Ang mga unang pahina ay tungkol sa negosyo, sa mga plano at ambisyon. Ngunit habang lumilipas ang mga petsa, ang tono ay nagbago. Nagsimulang lumitaw ang pangalan ni Amelia. Amelia is getting worse. The doctors say her mind is slipping away. She wanders at night calling for Mama. She is becoming a distraction and embarrassment. What will our business partners say if they find out that Adele Rosario is losing her sanity? Naramdaman ni Alejandro ang paninikip ng kanyang dibdib. Patuloy siyang nagbasa. Today, she broke a priceless Ming vase during a dinner party. She thought it was a toy. I saw the look in Don Miguel's eyes, pity, mixed with disgust. Our family name was humiliated. Something must be done. Ang bawat salita ay isang saksak sa puso ni Alejandro. Ang kanyang ama, ang lalaking kanyang hinangaan sa talino sa negosyo, ay nagsusulat na tila si Amelia ay hindi isang kapatid, kundi isang problema na kailangang solusyonan. At pagkatapos nabasa niya ang entry na nagpabago sa lahat, the decision has been made. It is for the good of the family. Papa and I have arranged for her to be taken to a quiet convent outside the city. They will take care of her. We will provide for them on the condition of absolute secrecy. To the world, Amelia del Rosario will have passed away from a sudden illness. It is a necessary sacrifice. The Del Rosario name must be protected at all costs. Binitawan ni Alejandro ang diaryo na tila napaso siya. Ang katotohanan ay mas masahol pa kaysa sa kanyang inakala. Hindi namatay si Amelia. Iniwan siya. Itinago. Binura. Lahat para sa kapakanan ng pangalan ng pamilya, para sa negosyo. Ang Noy Hoden Quadjadin ay hindi ang kanyang sakit, kundi ang ginawa ng sarili nilang ama at lolo. Sa ilalim ng mga diaryo, nakita niya ang isang sobre. Sa loob nito ay mga litrato, mga larawang hindi kailanman na i-display sa kanilang sala. Isang larawan ni Amelia, mga 16 na taong gulang, nakatayo sa harap ng isang simpleng gusali ng kumbento. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Sa likod ng larawan may sulat kamay Amelia, "The day she left." At isa pang larawan, isang mas batang Amelia nakangiti, habang hawak-hawak ang isang pamilyar na suklay na ginto ang paineta. Doon sa gitna ng alikabok at katahimikan ng bodega,
Naintindihan ni Alejandro ang lahat. Ang paghawak ni Aling Carmen sa paineta ay hindi pagnanakaw. Ito ay pag-alala. Isang fragment ng isang ninakaw na buhay na sumusubok kumonekta muli. Ang babaeng tinawag na magnanakaw ng kanyang asawa, ang matandang pinalayas nila sa gabi ay ang kanyang tiyahin, dugo ng kanilang dugo. Isang biktima ng kalupitan at ambisyon ng sarili nilang pamilya. Isang matinding galit ang pumuno sa kanya, galit sa kanyang ama, sa kanyang lolo, at sa sarili niya, sa pagiging bulag sa loob ng maraming taon. Kasabay nito, isang matinding awa at pagsisisi ang bumalot sa kanyang puso. Isinara niya ang baul ngunit hindi na niya kayang isara ang katotohanang natuklasan niya. Dala-dala ang mga diaryo at litrato, lumabas siya ng bodega, pabalik sa mansyon. Ang sikat ng araw ay tila masakit sa kanyang mga mata. Ang magandang hardin ay tila isang mapanlinlang na paraiso. Ang pagdududa ay naging katiyakan. Ang kanyang misyon ay hindi na lang alamin kung sino si Aling Carmen. Ang misyon niya ngayon ay itama ang isang napakalaking kasalanan. Hanapin si Amelia del Rosario at ibalik ang dignidad na ninakaw sa kanya. Ngunit paano saan niya hahanapin ang mag-ina? At paano niya haharapin si Isabel, na ngayon sa kanyang paningin ay hindi na lang asawa, kundi isang simbolo ng kalupitang nagpatuloy sa kasalanan ng kanyang pamiyat. Ang bigat ng nakaraan ay nasa kanyang mga balikat na ngayon, at alam niyang ang landas na tatahakin niya ay puno ng panganib. Ang bawat araw para kay Elisa ay isang pakikipaglaban. Ang kanyang mga paa ay manhid na sa kakalakad at ang kanyang sikmura ay laging kumakalam. Ngunit ang mas masakit kaysa sa gutom ay ang pakiramdam ng kawalang pag-asa. Ang pader ng paninirang puri na itinayo ni Isabel ay mas matibay kaysa sa inaakala niya. Nakatanggap siya ng tawag mula sa isang dating kaibigan na nangako ng trabaho sa isang laundry shop. Puno ng pag-asa nagbihis si Eliza ng kanyang pinakamatinong damit at naglakbay papunta sa lugar. Ngunit pagdating doon ang nangiti ng kaibigan niya ay napalitan ng isang alanganing tingin. "Pasensya ka na, Elisa," sabi nito, umiiwas ng tingin. Hindi na raw tuloy, sabi ng amo ko. Nakita niya kasi yung post sa social media. Yung tungkol sa inyo, ayaw niya ng gulo. Ang pag-asa sa puso ni Elisa ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Pero hindi totoo yon. Kasinungalingan lang yon lahat. Alam ko naniniwala ako sa'yo. Malungkot na sagot ng kaibigan. Pero alam mo na mas naniniwala ang mga tao sa tsismis, lalo na kung galing sa mayayaman. Umalis si Eliza, nabaon ang isa na namang kabiguan. Ang kasinungalingan ni Isabel ay isang aninong sumusunod sa kanya, saan man siya magpunta, isang tatak na ipinaskil sa kanyang noo na nagsasabing magnanakaw, manloloko. Ang sitwasyon ay lalong lumubha ng isang gabi. Habang naghahanda sila ng hapunan, biglang nanikip ang dibdib ni Aling Carmen. Nahirapan itong huminga at ang kanyang mga labi ay nangingitim. Sa gitna ng pagpapanik, dinala ni Eliza ang ina sa pinakamalapit na health center. Kailangan niya ng mga gamot para sa puso at high blood ineng, sabi ng doktor. At kailangan niya ng mas masustansyang pagkain. Mukhang nanghihina ang katawan niya. Hawak ang reseta, tinitigan ni Eliza ang listahan ng mga gamot. Alam niyang wala siyang sapat na pera. Ang natitira sa kanya ay sapat na lang para sa upa sa kwarto. Ang desperasyon ay isang malamig na kamay na humigpit sa kanyang lalamunan. Sinubukan niyang mangutang kay Aling Nena na buong pusong nagbigay ng kanyang munting naitabi. Ngunit kulang pa rin. Wala na akong ibang maisip na paraan. Bulong ni Eliza sa sarili habang nakaupo sa labas ng kanilang kwarto, pinagmamasdan ang tulog niyang ina. Kailangan kong gawin to. Mayroon pa siyang hindi nakukuha ang kanyang huling sahod sa mansyon. Mahigit 5,000 piso. Sapat na para sa gamot at pagkain sa loob ng ilang linggo. Sa kabila ng takot at kahihiyan, nagpasya siyang bumalik. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa buhay ng kanyang ina. Kinabukasan, lakas loob siyang naglakbay pabalik sa Forbes Park.
Bawat hakbang papalapit sa mansyon ay isang parusa. Ang mga pader nito ay tila nangungutya sa kanya. Sa tarangkahan hinarang siya ng gwardiya. "Bawal po kayo dito," sabi nito, hindi makatingin sa kanya ng diretso. "Kakausapin ko lang po sana si Senyora Isabel." Pagmamakaawa ni Elisa. "Kukunin ko lang po ang huli kong sahod. Karapatan ko po yon." "Utos po ni Senyora. Hindi na raw po kayo pwedeng tumapak dito." Ngunit tila narinig ng langit at lupa ang kanyang pagsusumamo. Papalabas noon ang kotse ni Isabel. Huminto ito nang makita sila ng driver. Bumaba ang bintanang tinted at bumungad ang mukha ni Isabel, nakasuot ng malaking sunglasses na tila isang maskara. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay walang emosyon ngunit puno ng pagkamuhi. "Senyora, parang awa niyo na po," sabi ni Eliza lumuluha. "Yung huli ko pong sahod. Kailangan lang po ng nanay ko. May sakit po siya, kailangan niya ng gamot." Tinitigan siya ni Isabel mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pandidiri. "Sahod? Anong sahod ang pinagsasabi mo? Pagkatapos mong sirain ang isang pamana na nagkakahalaga ng milyones, may lakas ka pa ng loob na maningil. Pero pinagtrabahuhan ko po iyon." "Wala kang pinagtrabahuhan," putol ni Isabel. "Ang kabayaran sa sinira ninyo ay kulang pa ang 10 taon mong sahod, isa kang walang hiyang pulubi." Sa di kalayuan ng hardinero at isa pang kasambahay ay napahinto sa kanilang ginagawa, nakikinig sa eksena. Ito mismo ang gusto ni Isabel, isang palabas. "Senyora, nagmamakaawa po ako." Ngumisi si Isabel. Kinuha niya ang isang bote ng mamahaling mineral water mula sa loob ng kotse. Binuksan niya ito, bumaba ng sasakyan at lumapit kay Elisa. Inaasahan ni Eliza na ibibigay ito sa kanya marahil sa isang kakatwang sandali ng awa. Ngunit itinaas ni Isabel ang bote at dahan-dahang ibinuhos ang malamig na tubig sa ulo ni Eliza. Whoosh! Tumulo ang tubig sa kanyang buhok, sa kanyang mukha, sa kanyang damit. Nanginginig si Eliza hindi lang sa lamig, kundi sa matinding kahihiyan. Ang mga taong nakakita ay napasinghap. "Iyan o," sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay isang malamig na bulong. "Iyan ang nararapat sa'yo, isang pampalamig sa makapal mong mukha, para matuto kang lumugar." Itinapon niya ang walang lamang bote sa paanan ni Eliza. At isa pa, dagdag niya, lumapit pa ng kaunti para walang ibang makarinig. "Subukan mo pang bumalik dito o guluhin ang pamilya ko, at sisiguraduhin kong ang nanay mong may sakit ay mapupunta sa pinakamabahong paggamutan ng gobyerno. Mag-isa, kung saan siya mamamatay na walang nakakakilala. Naiintindihan mo?" Ang banta ay isang yelong punyal na tumusok sa puso ni Elisa. Hindi na siya makapagsalita. Ang tanging nagawa niya ay tumango, habang ang mga luha ay humahalo sa tubig na bumabasa sa kanyang mukha. "Mabuti," sabi ni Isabel bago nagsuot muli ng salamin. Sumakay siya sa kotse at sinenyasan ng driver na umalis. Ang sasakyan ay humarurot palayo, iniwan si Elisa na nakatayo doon, basa nanginginig at basag na basag. Naglakad siya palayo sa mansyon, walang direksyon. Ang bawat tingin ng mga taong nakakasalubong niya ay tila isang panghuhusga. Ang mga salita ni Isabel ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, pulubi, walang hiya, pampalamig sa makapal mong mukha. At ang pinakamasakit sa lahat, ang banta sa kanyang ina. Nakarating siya sa isang maliit na parke at umupo sa isang bench. Doon sa ilalim ng isang puno, sa wakas ay bumuhos ang lahat ng sakit. Napahagulgol siya nang walang tunog ang kanyang mga balikat ay nayayanig. Naramdaman niyang nasa dulo na siya. Pader na ang kanyang kaharap. Walang matakbuhan, walang mahinga ng tulong. Tumingala siya sa langit, ang kanyang mga mata ay puno ng tanong. "Panginoon, bakit po ganito? Anong kasalanan namin?" Ngunit ang langit ay tahimik. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Elisa. Ang sakit ay naging galit. Ang galit ay naging determinasyon. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Hindi siya susuko.
Hindi niya hahayaang manalo si Isabel. Kung ang mundo ay tumalikod sa kanila, kung ang hustisya ay para lang sa mayayaman, gagawa siya ng sarili niyang paraan. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, nagsisimula pa lang. At sa puso ni Eliza isang apoy ang nagsimulang magliyab. Isang apoy na kayang tupukin kahit ang pinakamatibay na pader ng kasinungalingan. Habang si Eliza ay nalulunod sa kawalan ng pag-asa, si Alejandro naman ay palapit ng palapit sa katotohanang magpapabago sa lahat. Ang mga diaryo at larawan mula sa baul ay nagbigay sa kanya ng direksyon, ngunit kailangan niya ng matibay at opisyal na ebidensya. Kailangan niya ng pruweba na hindi kayang pabulaanan kahit ni Isabel o ng multo ng kanyang ama. Kinausap niya ang isang pribadong imbestigador, isang matandang lalaki, na kilala sa kanyang husay at diskresyon. Si Mr. David Santos ay dati nang nagtrabaho para sa kumpanya ng mga Del Rosario, ngunit sa mga lehitimong corporate investigation, ito ang unang pagkakataon na isang personal at napakaselang bagay ang ipinagagawa sa kanya. David, kailangan ko ang tulong mo, sabi ni Alejandro sa isang tahimik na coffee shop malayo sa mga matang mapanuri. Inilatag niya ang kopya ng larawan ni Amelia at ang pangalan ng kumbento na nabanggit sa diaryo ng kanyang ama. Alamin mo ang lahat ng makakaya mo tungkol sa babaeng ito. Ang pangalan niya ay Amelia del Rosario. Dinala siya sa kumbento ng Our Lady of Solitude, mga 30 taon na ang nakalipas. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Kung buhay pa siya, nasaan siya ngayon? Iniwasan niyang ikwento ang tungkol kay Aling Carmen. Sa ngayon, kailangan niyang pagdugtungin ang mga piraso ng nakaraan bago niya isama ang kasalukuyan. Tumango si Mr. Santos, ang kanyang mga mata ay seryoso. Maselan ang kasong ito, Don Alejandro. Isang Del Rosario. Sigurado po ba kayo? Kailanman ay hindi pa ako naging ganito kasigurado. Mariing sagot ni Alejandro. Gawin mo ang lahat. Walang limitasyon sa gastos. Ang mahalaga ay ang katotohanan. Ang mga sumunod na linggo ay isang pagsubok sa pasensya ni Alejandro. Araw-araw hinihintay niya ang tawag ni Mr. Santos. Araw-araw kinakaharap niya si Isabel sa kanilang bahay na ngayon ay tila isang entablado ng pagkukunwari. Nakikita niya ang kasiyahan sa mga mata ng asawa sa tuwing nababanggit nito ang tungkol sa paglilinis ng basura sa kanilang buhay. Bawat salita nito ay isang patalim na lalong nagpapatibay sa kanyang determinasyon. Sa wakas, dumating ang tawag. Don Alejandro, may nahanap na ako, sabi ni Mr. Santos sa kabilang linya. Pero mas mabuting magkita tayo. Personal. Nagkita sila sa parehong coffee shop. Inilatag ni Mr. Santos ang isang folder sa mesa. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta. Ang kumbento ng Our Lady of Solitude ay nagsara 10 taon na ang nakalipas. Panimula ng investigador. Pero nahanap ko ang isa sa mga madre na naroon noon, si Sister Teresa. Matanda na siya, nasa isang retirement home for nuns sa Tagaytay. Kinausap ko siya. Huminga ng malalim si Mr. Santos. Kinumpirma niya, Don Alejandro. Naalala niya si Amelia. Isang magandang dalagita na may malungkot na mga mata. Dinala raw siya doon ng ama niya. Sabi ng ama mo, may karamdaman sa isip ang dalaga at kailangan ng espesyal na pangangalaga. Ang totoo, iniwan siya doon. Naramdaman ni Alejandro ang pagkirot sa kanyang puso. Ayon kay Sister Teresa, si Amelia ay nanatili doon ng halos 15 taon. Tahimik lang daw palagi, madalas nakatingin sa malayo. Habang lumilipas ang panahon, ang kanyang mga alaala ay unti-unting nawawala. Hindi na niya makilala ang mga tao. Minsan hindi na rin niya maalala ang sariling pangalan. Ang sakit na tinutukoy ng ama mo, mukhang isang early onset ng Alzheimer's. Ano ang nangyari sa kanya? Halos pabulong na tanong ni Alejandro. Nang malapit nang magsara ang kumbento, dahil sa kakulangan ng pondo, kinailangan nilang ilipat ang mga inaalagaan nila. Sinubukan daw nilang kontakin ang pamilya del Rosario, pero ang sabi ng opisina ninyo, matagal nang patay si Amelia del Rosario. Walang gustong kumilala sa kanya.
Napapikit si Alejandro sa sakit. Ang kalupitan ng kanyang pamilya ay higit pa sa kanyang inaasahan. Pero may isang babae, pagpapatuloy ni Mr. Santos, isang lay worker sa kumbento na napamahal na kay Amelia. Ang pangalan niya ay Carmen Reyes. Siya ang nag-alaga kay Amelia sa loob ng maraming taon. Nang walang gustong kumuha kay Amelia si Carmen Reyes, mismo ang nagboluntaryo. Dinala niya si Amelia sa kanyang munting bahay sa probinsya. Pinalitan niya ang pangalan ni Amelia ng Carmen para hindi na siya mahanap ng nakaraan. Binuksan ni Mr. Santos ang folder. Sa loob ay may mga kopya ng mga dokumento. Isang lumang logbook mula sa kumbento na may pangalan ni Amelia del Rosario. At sa tabi nito, isang mas bagong dokumento, isang death certificate. Si Carmen Reyes ay namatay 5 taon na ang nakalipas dahil sa cancer. Sabi ni Mr. Santos, pero bago siya mamatay, meron siyang inampon na isang batang babae mula sa isang malayong kamag-anak, isang ulila. Ang pangalan ng batang yon, itinuro ni Mr. Santos ang isang pangalan sa isang adoption paper. Ay Elisa. Tinitigan ni Alejandro ang pangalan. Pagkatapos ay ang mga dokumento. Ang kwento ay nabuo sa kanyang isipan, isang trahedyang sumasaklaw sa ilang dekada. Si Aling Carmen ay si Amelia del Rosario, si Carmen Reyes ang mabuting babaeng kumupkop sa kanya, at si Elisa ang kawawang batang inampon ni Carmen Reyes, ang siyang nagpatuloy sa pag-aalaga kay Amelia, sa pag-aakalang ito ang kanyang tunay na ina. Ang katotohanan ay hindi lang masakit. Ito ay isang sampal, isang dagok na yumanig sa buong pagkatao ni Alejandro. Ang babaeng kanyang hinayaan, na palayasin na hinayaan niyang laitin ng kanyang asawa ay ang kanyang sariling tiyahin. At ang dalagang buong tapang na nagtanggol sa kanya ay isang ulilang ginugol ang buong buhay sa pag-aalaga sa isang Del Rosario na itinapon ng sarili nitong pamilya. Nasaan sila ngayon, David? Tanong ni Alejandro, ang kanyang boses ay garalgal puno ng urgensya. Iyon ang problema doon, Alejandro, malungkot na sagot ng investigador. Mula nang umalis sila sa mansyon ninyo, nawalan na ako ng bakas. Tiningnan ko na ang mga kamag-anak ni Carmen Reyes. Sa probinsya walang nakakaalam kung nasaan si Elisa. Ang mga kaibigan niyang kasambahay ay ayaw magsalita. Marahil ay natatakot. Para silang bulang naglaho. Tumayo si Alejandro, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang pagsisisi ay isang apoy na sumusunog sa kanyang dibdib. Habang siya ay abala sa paghahanap sa nakaraan, ang kasalukuyan ay nawawala sa kanya. Hanapin mo sila, David. Utos niya, ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Gamitin mo ang lahat ng koneksyon mo. Doblehin mo ang bayad. Kailangan kong mahanap si Elisa at ang tiyahin ko. Kailangan kong itama ito. Alam niyang hindi ito magiging madali. Pinagtataguan sila ni Elisa hindi lang dahil sa kahihihiyan, kundi dahil sa takot. Takot sa kanila. Takot sa mga Del Rosario. At habang papalabas siya ng coffee shop, isang determinasyon ang pumuno sa kanya. Hindi na siya papayag na ang pangalan ng Del Rosario ay maging simbolo ng kalupitan. Simula sa araw na yon, gagawin niya ang lahat para ito ay maging simbolo ng hustisya at pagtubos. Ang unang hakbang, ang hanapin ang nawawalang hiyas ng kanilang pamilya. Hindi ang gintong suklay, kundi si Amelia mismo. Lumipas ang mga araw na tila mabibigat na kadenang hinihila ni Elisa. Ang pera mula kay Aling Nena ay naubos na sa gamot at pagkain. Ang kanilang natitirang pagkain ay isang takal ng bigas at ilang piraso ng tuyo. Ang upa sa kanilang kwarto ay 2 linggo nang hindi nababayaran at ang may-ari ay araw-araw nang naniningil ang mga mata nito'y singhalaga ng perang hinihingi. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Aling Carmen, umupo si Elisa sa labas ng kanilang pinto. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang buwan ay bilog at maliwanag, isang tahimik na saksi sa kanyang paghihirap. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay, payat at kalyo, at naramdaman ang bigat ng kanyang kabiguan. Ginawa na niya ang lahat. Naglaba siya para sa mga kapitbahay, naglinis ng mga banyo sa karinderya,
nagtinda ng sampagwita sa kanto. Ngunit lahat ng yon ay kusing lamang kumpara sa kanilang mga pangangailangan. Narinig niya ang pag-ubo ng ina mula sa loob. Bawat ubo ay isang kirot sa kanyang puso. Ang doktor ay nagsabi na kailangan ni Aling Carmen ng mas maayos na tirahan, malayo sa alikabok at halumigmig ng kanilang kwarto. Ngunit paano? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, lumapit si Aling Nena, may dalang isang mainit na tasa ng kape. "Huwag kang mag-alala masyado, Ineng. Nakakasama sa kutis," pabirong sabi nito, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Umupo ito sa tabi ni Eliza. "May narinig akong balita kanina sa palengke. Baka makatulong." "Ano po iyon, Aling Nena?" Walang ganang tanong ni Eliza. "Yung pamilyang pinagtrabahuan mo, yung mga Del Rosario, magkakaroon daw sila ng isang malaking party. Isang charity ball daw sa isang magarang hotel. Ipapalabas pa yata sa TV. Ang tema raw nakakatawa nga eh, halaga ng pamilya." Naramdaman ni Eliza ang pait sa kanyang dila. Halaga ng pamilya, isang malaking kalokohan, isang palabas para sa publiko, habang ang tunay na pamilya ay itinatapon na parang basura. Sabi nila, lahat daw ng mayayaman at sikat na tao sa Pilipinas darating. Pagpapatuloy ni Aling Nena, hindi alintana ang reaksyon ni Eliza. Ang laki raw ng ibibigay nilang donasyon para sa mga ulila. Biglang may isang ideyang pumasok sa isip ni Eliza. Isang ideyang mapanganib desperado at marahil ay hangal. Ngunit sa puntong yon, wala nang mas nakakatakot pa kaysa sa posibilidad na mawala ang kanyang ina dahil sa kahirapan. Nandoon si Don Alejandro. Sa lahat ng nangyari, si Don Alejandro lamang ang hindi niya direktang nakausap. Siya ang ulo ng pamilya. Kung may isang taong maaaring makinig, maaaring magkaroon ng kahit katiting na awa, marahil ay siya iyon. Si Senyora Isabel ay isang pader na bato, ngunit si Don Alejandro, nakita niya sa mga mata nito minsan ang isang kislap ng kabaitan, isang pag-aatubili noong gabing iyon bago sila pinalayas. Ito na ang kanyang huling baraha, ang kanyang huling pag-asa. "Aling Nena?" Biglang tanong ni Eliza, ang kanyang boses ay may bagong determinasyon. "May kakilala po ba kayo na nagtatrabaho sa mga catering service?" Kumunot ang noo ni Aling Nena. "Meron. Yung pamangkin ko si Josie. Bakit mo natanong?" "Kailangan ko po ng tulong niya. Kailangan kong makapasok sa party na yon." Ang mga sumunod na araw ay ginugol ni Eliza sa pagpaplano. Sa tulong ni Josie, ang pamangkin ni Aling Nena na nagtatrabaho bilang extra waiter sa mga event, nalaman niya ang lahat ng detalye. Ang gabi ng Del Rosario Annual Charity Ball ay magaganap sa Grand Ballroom ng The Peninsula, Manila. Ang mga staff ay kailangang magsuot ng itim na uniforme. Delikado to Eliza at babala ni Josie. Mahigpit ang security doon. Kapag nahuli ka, baka makulong ka. "Alam ko." Sagot ni Eliza, ang kanyang puso ay kumakabog, ngunit ang kanyang isip ay buo na. "Pero mas delikado kung wala akong gagawin. Hihingi lang ako ng pagkakataon na makausap si Don Alejandro. 5 minuto lang. Ipapaunawa ko sa kanya ang lahat. Magmamakaawa ako kung kinakailangan." Sa gabi ng party, iniwan ni Eliza si Aling Carmen sa pangangalaga ni Aling Nena na may mabigat na puso. "Mag-iingat ka, anak. Bili ng matanda. Ang Diyos na ang bahala sa'yo." "Salamat po sa lahat, Aling Nena," sabi ni Eliza, niyakap ito ng mahigpit. Suot ang uniformeng hiniram niya kay Josie, itim na bestida, puting apron at itim na sapatos na flat. Nagpunta si Eliza sa service entrance ng hotel. Dahil sa dami ng mga extra staff para sa malaking event at sa tulong ng pag-endorso ni Josie, nagawa niyang makalusot sa security nang hindi gaanong napapansin. Pagpasok niya sa Grand Ballroom, mula sa pintuan ng kusina, halos mapanganga siya. Ang lugar ay tila isang panaginip. Ang mga chandelier ay kumikinang na parang mga bituin. Ang mga mesa ay napapalibutan ng nagagandahang bulaklak. Ang mga bisita sa kanilang mga mamahaling gown at suit ay tila mga Diyos at Diyosa na bumaba mula sa langit. Ang tunog ng violin ay pumupuno sa hangin,
kasabay ng mahihinang tawanan at pag-uusap. Ang karangyaang ito ay isang sampal sa kanyang mukha. Ang halaga ng isang bestida, ng isang bisita, ay sapat na para bumuhay sa kanila ng kanyang ina sa loob ng 1 taon. Ang pagkain na itatapon lang pagkatapos ng gabi ay sapat na para pawiin ang gutom ng buong eskinita nila. Naramdaman niya ang matinding pagkalula. Isa siyang estranghero sa paraisong ito. Isang basahan sa gitna ng mga seda at ginto. Ngunit iwinaksi niya ang pakiramdam na iyon. May misyon siya. Dala ang isang tray ng mga baso ng champagne, nagsimula siyang maglakad sa gitna ng mga bisita. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kanila, kundi sa paghahanap. Hinahanap niya ang isang pamilyar na mukha. Ang mukha ng lalaking nagtataglay ng susi sa kanilang kaligtasan o sa kanilang tuluyang pagbagsak. Ang puso niya ay dumadagundong sa bawat hakbang. Bawat sulyap ng isang security guard ay nagpapakaba sa kanya. Ang hangin ay tila naubos, ngunit hindi siya tumigil. Nasaan ka, Don Alejandro? Parang awa mo na magpakita ka. Sa bawat segundong lumilipas ang kanyang pag-asa, ay humihina. Ngunit ang kanyang determinasyon ay lalong tumitibay. Para sa kanyang ina, haharapin niya ang lahat, ang kahihiyan, ang panganib, ang mga mapanghusgang mata ng mundo. Ito ang kanyang huling pag-asa at hindi niya ito sasayangin. Sa gitna ng dagat ng mga taong nagkikinangan sa yaman at kapangyarihan, si Eliza ay isang bangkang papel na anumang oras ay maaaring lumubog. Ang tray na kanyang dala ay nanginginig, hindi dahil sa bigat ng mga baso, kundi sa bigat ng kabang nararamdaman niya. Nakita na niya si Alejandro. Nakatayo ito sa isang grupo, kausap ang isang senador. Ang mukha nito ay seryoso at tila malayo ang iniisip. Paano siya lalapit? Anong sasabihin niya bago pa man siya makagawa ng plano? Isang boses ang pumunit sa kanyang mga iniisip. Isang boses na kilalang kilala niya, isang boses na nagdudulot ng yelo sa kanyang mga ugat. Well, look what the cat dragged in. Napalingon si Eliza at ang kanyang dugo ay nagyelo. Nakatayo sa harap niya si Isabel del Rosario. Napakaganda sa kanyang emerald green na gown. Ang mga brilyante sa kanyang leeg ay kumikinang na parang mga mata ng ahas. Isang mapanlait na ngiti ang nakaguhit sa kanyang perpektong pulang labi. Hindi ako makapaniwala sa kapal ng mukha mo. Halos pabulong na, sabi ni Isabel, tinitiyak na sila lang ang makakarinig. Matapos mong subukang magnakaw, matapos mong sirain ang pangalan namin, may lakas ka pa ng loob na pumasok sa pamamahay ko, kahit nasa party ko. Senyora, kailangan ko lang po makausap si Don Alejandro. Manahimik ka. Putol ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Akala mo ba? Maloloko mo ako sa padisguise mo. Nakita kita mula pa kanina. At naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. Biglang nagbago ang anyo ni Isabel. Mula sa pagiging palihim ang kanyang mukha ay nagpakita ng huwad na pagkabigla. Itinaas niya ang kanyang boses para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Oh my God, magnanakaw. May magnanakaw dito. Sigaw niya, itinuturo si Eliza. Ang musika ay tila humina. Ang mga tawanan ay natigil. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanila. Si Eliza ay tila isang hayop na nasukol ng mga mangangaso. Mga kaibigan, patawarin ninyo ako sa iskandalong ito, sabi ni Isabel sa mga bisitang nagulat. Ito ang babaeng kinukwento ko sa inyo. Ang kasambahay na nagtangkang magnakaw sa amin. Ang sinungaling na gumagamit sa sakit ng kanyang ina para makapangikil. Ang mga bulungan ay kumalat na parang apoy. Siya pala yon. Ang kapal ng mukha. Paano siya nakapasok dito? Naramdaman ni Eliza ang bawat tingin na parang isang karayom. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding kahihiyan. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit walang lumalabas na salita sa kanyang bibig. Security! Sigaw ni Isabel, palabasin ninyo ang basurang ito. 2 gwardiya ang mabilis na lumapit at marahas na hinawakan ang braso ni Eliza. Hindi po totoo yan.
Pakawalan ninyo ako. Pagpupumiglas ni Elisa ang kanyang mga luha ay nagsimulang tumulo. Don Alejandro, tulong! Ang kanyang sigaw ay umabot kay Alejandro na sa wakas ay napalingon at nakita ang kaguluhan. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkabigla at pagkatapos ay ng matinding galit. Isabel, itigil mo yan. Sigaw ni Alejandro, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, mas malakas kaysa sa sigaw ni Isabel. Naglakad siya papalapit, ang bawat hakbang ay may bigat. Natigilan ang mga gwardiya. Ang mga bisita ay natahimik naghihintay sa susunod na mangyayari. Ang gabi ay biglang naging isang entablado ng drama. Alejandro, ano ba? Pinoprotektahan ko lang tayo, infiltrator yan, giit ni Isabel. Ngunit hindi siya pinansin ni Alejandro. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Elisa, sa mga luha nito, sa takot nito, sa dignidad, na pilit nitong pinanghahawakan sa kabila ng kahihiyan. Bitiwan ninyo siya, mariing utos ni Alejandro sa mga guwardiya. Agad na binitawan ng mga ito si Elisa. Lumapit si Alejandro sa kanya. Okay ka lang? Mahinang tanong niya. Tumangulang si Elisa, hindi makapaniwala sa nangyayari. Humarap si Alejandro sa mga bisita, sa mga kamera ng media, na ngayon ay nakatutok lahat sa kanila. Kinuha niya ang kamay ni Eli sa isang aksyon na gumulat sa lahat, lalo na kay Isabel. Pagkatapos ay inakay niya si Elisa patungo sa entablado, kung saan kanina lang ay masayang nagbibigay ng welcome speech si Isabel. Alejandro, anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Galit na bulong ni Isabel, sumusunod sa kanila. Kinuha ni Alejandro ang mikropono. Ang katahimikan sa ballroom ay nakabibingi. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng kapangyarihan. Patawarin ninyo ako sa abalang ito. Ang aking asawa ay nagsalita kanina tungkol sa isang magnanakaw. Tama siya. May magnanakaw nga sa gabing ito, ngunit hindi ang babaeng ito. Tumingin siya kay Eliza, pagkatapos ay kay Isabel. Ang tema ng gabing ito ay halaga ng pamilya. Isang napakagandang tema. Ngunit sa loob ng maraming taon, ang sarili kong pamilya, ang pamilya Del Rosario, ay may itinagong isang madilim na sikreto na sumisira sa tunay na kahulugan ng pamilya. May sinenyasan si Alejandro sa tech booth. Biglang umilaw ang malaking screen sa likod ng entablado. Ang unang lumabas ay ang lumang litrato. Mula sa baul ang larawan ng batang si Amelia, hawak ang paineta. Ang babaeng ito ay si Amelia Del Rosario, deklara ni Alejandro. Ang nakababatang kapatid ng aking ama. Ang aking tiyahin. Ang sinabi sa amin ay matagal na siyang pumanaw, ngunit iyon ay isang kasinungalingan. Isang malakas na pagbulong ang kumalat sa buong ballroom. Si Isabel ay namutla, tila nakakita ng multo. Ang aking tiyahin ay hindi namatay. Pagpapatuloy ni Alejandro, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Siya ay itinago, itinapon na parang basura sa isang kumbento dahil sa kanyang karamdaman. Dahil ang aming pamilya ay mas pinahalagahan ang pangalan at pera kaysa sa sarili naming kadugo. Ang sumunod na lumabas sa screen ay ang mga kopya ng logbook ng kumbento at ang death certificate ni Carmen Reyes. Sa loob ng maraming taon, inalagaan siya ng isang mabuting babae hanggang sa ito'y pumanaw. At ang nagpatuloy sa pag-aalaga sa kanya, ang nagbigay sa kanya ng pagmamahal at dignidad na ipinagkait ng sarili naming pamilya ay ang babaeng ito na kanina lang ay tinawag na magnanakaw. Itinaas ni Alejandro ang kamay ni Elisa. Siya si Elisa Reyes, at ang matandang babae na pinalayas namin na hinamak at nilapastangan ng aking asawa ay walang iba kundi si Amelia Del Rosario, ang aking tiyahin. Ang revelasyon ay isang bombang sumabog sa gitna ng ballroom. Ang mga tao ay napanganga. Ang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash. Isang kasinungalingan yan. Desperadong sigaw ni Isabel, sinusubukang agawin ang mikropono. Niloloko niya kayo, gawa-gawa niya lang yan. Ngunit huli na, inilabas ni Alejandro ang huling ebidensya, isang high-resolution scan ng panyong may burdang ADR
at ang bulaklak ng sampagita. Ang paineta ay hindi tinangkang nakawin. Ito ay kinilala. Maring sabi ni Alejandro, nakatingin ng diretso kay Isabel. Kinilala ng isang isipang nalilito, ngunit ng isang pusong hindi nakakalimot. At ikaw, Isabel, ikaw ang tunay na magnanakaw. Ninakaw mo ang dignidad ng isang matandang may sakit. Ninakaw mo ang katotohanan. At ngayong gabi, sinubukan mong nakawin ang huling pag-asa ng isang matapang na anak. Si Isabel ay napaurong ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkatalo at pagkamuhi. Ang mga taong kanina lang ay humahanga sa kanya ay ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa harap ng daan-daang saksi. Humarap si Alejandro sa lahat. Sa gabing ito, ang donasyon ng Del Rosario Foundation ay hindi na mapupunta sa kung saan. Ito ay gagamitin para itayo ang Amelia Del Rosario Home for the Forgotten, isang tahanan para sa mga matatandang may Alzheimer's, para sa mga inabandona ng kanilang mga pamilya. Ito ang simula ng aming pagbabayad sala. Tumingin siya kay Eliza, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at paghanga. At si Miss Eliza Reyes, ang mamamahala nito. Isang palakpakan ang nagsimula. Mahina sa una, pagkatapos ay lumakas, hanggang sa ito ay naging isang umaatikabong pagkilala. Hindi ito palakpak para sa mga Del Rosario, kundi palakpak para sa katotohanan na sa wakas ay lumabas at para sa isang ordinaryong babae na nagpakita ng hindi pangkaraniwang katapangan. Sa gitna ng entablado sa ilalim ng liwanag, tumulo ang mga luha ni Eliza. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit o kahihiyan. Ito ay luha ng tagumpay. Ang gabi ng kanyang pinakamalaking takot ay naging gabi ng kanyang pinakadakilang pag-asa. Ang gabi ng pagbubunyag ay nag-iwan ng isang malawak na guwang sa perpektong mundo ng alta sosyedad. Ang charity ball na dapat sana'y gabi ng karangalan para kay Isabel ay naging gabi ng kanyang pagbagsak. Tulad ng isang reynang hinubaran ng korona at damit sa harap ng kanyang mga nasasakupan, tumakas si Isabel mula sa ballroom sinasalubong ng walang katapusang flash ng mga kamera at masasakit na tanong ng media. Ang kanyang karwahe ay naging isang sasakyang naghatid sa kanya hindi sa palasyo, kundi sa isang kulungan ng kahihiyan. Sa loob ng ballroom, habang unti-unting umaalis ang mga bisita, dala-dala ang pinakamalaking iskandalo ng taon na iwan sina Alejandro at Eliza sa entablado. Ang palakpakan ay humupa na at ang nanatili ay isang katahimikang puno ng hindi masabi na mga emosyon. Salamat, sabi ni Eliza, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Ito ang unang pagkakataon na tiningnan niya si Alejandro hindi bilang amo o kaaway, kundi bilang isang tao. Salamat sa paglabas ng katotohanan. Tumingin si Alejandro sa kanya at sa kanyang mga mata, nakita ni Eliza ang bigat ng ilang dekadang kasalanan. Hindi ako dapat ang pinasasalamatan mo, Eliza. Ako dapat ang humihingi ng tawad. Sa'yo at lalo na sa kanya. Walang silbi ang mga salita sa sandaling iyon. Ang kanilang mga tingin ay sapat na. Isang tingin ng pag-unawa ng pinagsamahang sakit at ng isang bagong simula. Ang unang hakbang ni Alejandro ay ang pinakamahalaga sa lahat. Kasama si Eliza at sa gitna ng kadiliman ng gabi, nagpunta sila sa siksikang eskinita kung saan nakatira ang mag-ina. Ang kanyang mamahaling kotse ay tila isang alien spaceship sa makipot na kalye. Nadatna nila si Aling Carmen na payapang natutulog sa ilalim ng maaalagang pagbabantay ni Aling Nena. Nang makita ni Alejandro ang kalagayan ng kwarto, ang manipis na banig, ang mga dingding, na may mantsa ng halumigmig, isang matinding kirot ang tumagos sa kanyang puso. Ang isang Del Rosario ay nabuhay sa ganitong karukaan habang sila ay naliligo sa karangyaan. Tiyahin Amelia, bulong ni Alejandro habang marahan siyang lumuhod sa tabi ng natutulog na matanda. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha.
Ang mukha ni Amelia sa kanyang pagtulog ay payapa walang kamalay-malay sa bagyong katatapos lamang at sa bagong buhay na naghihintay sa kanya. Hinawakan niya ang magaspang na kamay nito. "Patawad po. Patawarin niyo po kami." Ginamit ni Alejandro ang kanyang impluwensya para sa isang bagay na mas mahalaga kaysa sa negosyo. Kinausap niya ang pinakamahuhusay na doktor. Ipinahanda niya ang isang buong suite sa mansyon, ang pinakamalaki at pinakamagandang silid na may tanawin ng hardin para kay Amelia. Ang kwartong dati para sa mga espesyal na bisita ay naging santuaryo para sa nawawalang miyembro ng pamilya. Ang paglipat ni Amelia pabalik sa mansyon ay isang surreal na karanasan para kay Eliza. Ang lugar kung saan siya hinamak at ipinagtabuyan ay ngayon ay nagbubukas ng pinto para sa kanila ng may paggalang at pagsisisi. Ang mga kasambahay na dati umiiwas ng tingin ay ngayon ay yumuyuko sa kanya ang kanilang mga matay puno ng paghanga at hiya. Si Isabel ay hindi na matagpuan sa mansyon. Umalis siya ng gabing iyon, dala ang kanyang mga alahas at ang basag na piraso ng kanyang pride. Nag-iwan lang siya ng isang maikling sulat para kay Alejandro. "Sinira mo ang buhay ko." Ngunit alam ni Alejandro na si Isabel mismo ang sumira sa sarili niyang buhay. Ang proseso ng kanilang diborsyo ay nagsimula na tahimik ngunit tiyak. Ang mga sumunod na araw ay ginugol sa paghilom. Si Amelia ay inalagaan ng mga private nurse, ngunit si Eliza ang palaging nasa tabi niya. Siya pa rin ang nagpapakain, nagpapaligo at nagpapatulog dito. Ngunit ngayon, wala nang pag-aalala sa pera sa gamot o sa susunod na kakainin. Ang tanging naroon ay purong pagmamahal. Si Alejandro sa kabilang banda ay nagsimula sa kanyang sariling proseso ng pagtubos. Araw-araw pagkatapos ng trabaho, dumadalaw siya sa silid ni Amelia. Sa una tahimik lang siyang nakaupo sa isang sulok, pinagmamasdan ang tiyahin na hindi niya nakilala. Pagkatapos nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanilang mga ninuno, sa mga pangarap ng kanilang pamilya at sa mga pagkakamaling nagawa. Isang hapon, habang ipinapakita niya kay Amelia ang isang lumang photo album, isang sandali ng himala ang nangyari. Itinuro ni Amelia ang larawan ng kanilang lola. "Mama!" Bulong nito, isang luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Sa sandaling iyon, alam ni Alejandro na kahit ninakaw ng sakit ang mga alaala ni Amelia, ang pagmamahal ay nananatili sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang plano para sa Amelia del Rosario Home for the Forgotten ay mabilis na isinakatuparan. Tinipon ni Alejandro ang pinakamahuhusay na arkitekto at eksperto sa Alzheimer's care. At sa bawat pulong iginigiit niyang naroon si Eliza. "Hindi ako eksperto dito, Don Alejandro," sabi ni Eliza sa isa nilang pag-uusap. "Hindi ko kailangan ng eksperto, Eliza," sagot ni Alejandro. "Ang kailangan ko ay isang taong may puso. Ikaw ang nakakaalam kung ano talaga ang kailangan nila. Ikaw ang boses ni Tita Amelia. Ikaw ang boses ng lahat ng mga tulad niya. Sa kanilang pagsasama sa pagpaplano, isang bagong ugnayan ang nabuo sa pagitan nila. Hindi na ito ugnayan ng amo at katulong o ng tagapagligtas at biktima. Ito ay isang partnership na binuo sa pundasyon ng respeto at pinagsamahang layunin." Nakita ni Alejandro kay Eliza ang isang katatagan at karunungang hindi nabibili ng pera. At nakita ni Eliza kay Alejandro ang isang lalaking nagsisikap itama ang mali. Isang lalaking may kakayahang magbago at magmahal. Isang gabi, habang naglalakad sila sa hardin, matapos ang isang mahabang araw, huminto si Alejandro. "Eliza," sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. "Ang lahat ng ito, ang pundasyon ng pag-aalaga kay Tita Amelia, hindi ito sapat para mabayaran ang lahat ng sakit na idinulot namin sa inyo." "Hindi na kailangan ng bayad, Don Alejandro. Ang katotohanan ay sapat na," sagot ni Eliza. "Para sa akin, hindi," sabi ni Alejandro humarap sa kanya. "Ang pagtubos ay hindi isang beses na aksyon. Ito ay isang panghabang buhay na panata. At gusto kong isama ka sa panatang iyon, hindi bilang empleyado o bilang tagapamahala,
kundi bilang kasama. Ang hangin sa pagitan nila ay napuno ng isang bagong kuryente. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa pagkakataong yon, alam nilang ang kanilang mga kwento ay hindi na kailanman maghihiwalay. Ang paghilom ng pamilya Del Rosario ay nagsisimula pa lamang at ang pagtubos ni Alejandro ay natagpuan niya sa mukha ng babaeng nagturo sa kanya ng tunay na halaga ng isang pamilya. 5 taon. Sa mabilis na pag-ikot ng mundo 5 taon ay maaaring isang iglap lamang. Ngunit para sa mga buhay na binago ng isang gabing iyon, ng pagbubunyag 5 taon ay isang buong panahon ng pagbabago paglago at pagbuo ng isang bagong pamana. Ang Amelia del Rosario Home for the Forgotten ay hindi na lamang isang gusali. Ito ay naging isang buhay na simbolo ng pag-asa. Mula sa isang pasilidad sa Maynila ito, ay nagkaroon na ng 3 sangay sa Cebu at Davao. Libo-libong matatandang inabandona at may karamdaman ang nakahanap dito ng isang tunay na tahanan, isang lugar kung saan ang kanilang mga kwento ay pinakikinggan, ng kanilang dignidad ay iginagalang at ang kanilang pagkatao ay minamahal hanggang sa huling sandali. Si Eliza hindi na ang dating kasambahay na yumuyuko, kundi si Jiang as Elisa Reyes del Rosario, ang tumatayong executive director ng buong pundasyon. Ang kanyang pamumuno ay hindi nagmula sa mga libro ng negosyo, kundi mula sa puso. Bawat patakaran, bawat programa ay may tatak ng kanyang karanasan at malasakit. Kilala siya ng bawat residente, ng bawat staff. Siya ang kaluluwa ng pundasyon, ang buhay na patunay na ang tunay na kapangyarihan ay nasa paglilingkod. Si Alejandro sa kabilang dako ay natagpuan ang kanyang sariling pagtubos, hindi lamang sa pagpopondo sa pundasyon, kundi sa aktibong pakikilahok. Ibinenta niya ang karamihan sa mga non-essential na negosyo ng pamilya at itinuon ang kanilang yaman sa mga proyektong may social impact. Ang pangalan ng Del Rosario, na dati simbolo ng walang pusong kapitalismo, ay ngayon ay kinikilala bilang isang pangalan ng pagbabago at pananagutan. Ang kanilang pagsasama sa trabaho ay namulaklak sa isang malalim at matatag na pag-iibigan. Ang kanilang kasal ay simple, ngunit makahulugan ginanap sa hardin ng unang Amelia Home kasama ang mga residente bilang kanilang mga pangunahing panauhin. Walang karangyaan, tanging purong pagmamahal. At mula sa pagmamahal na iyon isinilang ang isang munting anghel, isang batang babae na may mga matang kasing lalim ng kay Alejandro at ngiting kasing tamis ng kay Elisa. Pinangalanan nila siyang Carmen Amelia bilang parangal sa 2 babaeng nagturo sa kanila ng pinakamahalagang aral sa buhay. Isang maaraw na hapon, dinala ng mag-asawa ang kanilang 3 taong gulang na anak sa hardin ng Amelia Home sa Maynila. Ito ang paboritong lugar ni Tita Amelia. Si Amelia del Rosario sa kanyang huling mga taon ay nabuhay ng may kapayapaan. Bagamat ang kanyang isip ay tuluyan ng binalot ng ulap ng Alzheimer's, ang kanyang puso ay nanatiling bukas. Nakikilala niya si Elisa sa pamamagitan ng haplos, si Alejandro sa pamamagitan ng boses at ang kanilang munting anak sa pamamagitan ng tawa. Pumanaw siya 2 taon na ang nakalipas sa kanyang pagtulog, hawak ang kamay ni Eliza. Ngunit ang kanyang diwa ay nananatili sa bawat sulok ng tahanang ipinangalan sa kanya. Mama, flowers for Lola, Amy. Sabi ng munting si Carmen Amelia, naglalagay ng isang bungkos ng sampagita sa paanan ng isang marmol na bench na may nakaukit na pangalan, Amelia del Rosario minamahal at hindi malilimutan. That's beautiful, anak. Sabi ni Elisa, hinahaplos ang buhok ng bata. Lumapit si Alejandro at inakbayan ng kanyang mag-ina. Mula sa kanilang kinatatayuan tanaw nila, ang mga residenteng masayang nag-eehersisyo, nagpipinta o simpleng nagkukwentuhan. Ang hangin ay puno ng tunog ng buhay, hindi ng paghihintay sa kamatayan. Naaalala mo ba? Mahinang sabi ni Alejandro nakatingin sa malayo. Ang unang gabi na dinala natin siya dito, pabalik sa mansyon, ang takot sa mga mata niya, ang takot sa mga mata mo. Tumingin si Elisa sa kanya, isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi.
At naaalala ko ang determinasyon sa mga mata mo. Doon alam kong magiging maayos ang lahat. Ikaw ang nagturo sa akin, Elisa, sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Akala ko noon, ang pamana ay tungkol sa pera sa mga gusali sa pangalan. Pero ikaw ang iyong ina at si Tita Amelia. Itinuro ninyo sa akin na ang tunay na pamana ay hindi ang iniiwan mo para sa mga tao. Ito ay ang iniiwan mo sa loob ng mga tao. Hinawakan ni Elisa ang kanyang kamay. Ang pagmamahal. Yun ang pamana na hindi kayang sirain ng panahon o bilhin ng pera. Habang papalubog ang araw, naghahatid ng ginintuang sinag. Sa buong hardin isang paru-parong may matingkad na asul na pakpakang dumapo sa kamay ni Carmen Amelia. Ang bata ay tumawa ng may purong kagalakan. Pinagmasdan ni na Alejandro at Elisa ang eksena. Ang kanilang anak ang kanilang pundasyon, ang kanilang pag-iibigan, lahat ay bunga ng isang nasirang hiyas, isang nawawalang panyo, at isang pag-ibig ng anak na hindi sumuko. Ang kwento ng mga Del Rosario ay hindi na tungkol sa isang madilim na sekreto, kundi tungkol sa liwanag na natagpuan pagkatapos. Ito ay isang paalala na ang paghilom ay posible, na ang pagtubos ay makakamit, at na ang pinakadakilang yaman ay hindi matatagpuan sa mga baul ng ginto, kundi sa mga pusong nagmamahal ng walang kondisyon. Ang pamana nila ay hindi na nakaukit sa mga titulo ng lupa o stock certificate. Ito ay nakasulat sa ngiti ng bawat matandang kanilang inalagaan, sa bawat buhay na kanilang binigyan ng bagong pag-asa, at sa kwento na ipapasa nila sa kanilang anak, isang kwento kung saan ang isang simpleng kasambahay at isang bilyonaryo ay nagtagpo, hindi para sa isang fairy tale na romansa, kundi para patunayan na ang pag-ibig sa kanyang pinakapuro at pinakamatapang na anyo ay ang tanging lakas na kayang baguhin ang mundo.